Maulan na hapon. Alam nyo guys, kahapon, June 30, no? Ang lakas ng ulan. Ang lakas ng kulog at lakas ng kidlat. Pero ang naririnig ko guys, yung kulog lang at saka kidlat. Nakatulog ako guys. And then, sa sobrang pagod ko siguro guys, hindi ko napansin yung ulan. Alam nyo guys, naririnig ko na lang yung kulog at kidlat. And then, pagising ko sa hapon guys, kasi ang lakas ng anak ko, ang lakas ng kidlat. Ginising din ako, sabi niya, mama, halika nga. May ipakita ako sa'yo. Nagising ako guys. Pagising ko naman, yung sala namin guys, ganyan na. Dami ng tubig. Iwan ko ba, ganun talaga ang problema ko guys. Yung yung pag mag-ulan. Actually, naayos ko na yan dati guys. Diyan sa gilid. Pag tubig talaga, naghahanap talaga siya ng ibang paraan na lulusot kung saan-saan siya. Pag nakakbak yung gilid guys, lilipat na naman siya sa gilid, lilipat na naman sa gilid. Itong bahay kasi namin guys, townhouse, so tabi-tabi ba? Yun pala ang disadvantage pag tabi-tabi yung bahay nyo. Hindi lang din naman ako guys, pati yung katabi ko at saka ditong kabilang katabi, ganun din ang problema nila guys sa gilid. Kaya ito namang sahig ko, lang to siya guys, vinyl tiles. Hindi ko talaga pinatiles kasi yan ang problema ko eh. May tubig. Actually nga may yung sa ilalim nga ng ilalim ng dining table guys. Nilagyan ko yan siya ng tubo papuntang CR. Kasi parang meron siyang guys, parang meron siyang tawag nito sa Bisaya sa amin, tabay. Anong tawag noon? Yun, meron siyang parang lumalabas na tubig guys ba? Yun ang problema ko. Kaya dyan na naman siya dumadaan yung tubig sa ilalim ng dining table namin. Mas okay na rin yan siya kahit papaano. Kasi last year, pati flashing sa taas, tumutulo guys. Yung kwarto ng anak kong lalaki, nasira na nga yung sahig kasi yung flashing, sa katagalan ba guys, andun na siya, dumaan yung tubig, wala nang umakit kasi mataas nga hanggang second floor. Tapos tabi-tabi pa yung bahay. Pinaakyat ko last year kasi nakita ko yung tumutulo. Ang nagproblema ko last year kasi yung tubig guys, sa sa circuit breaker siya dumaan. So pag dumaan siya circuit breaker, delikado. Pati yung sa kitchen ko guys, dumaan din ang tulo dito sa kabila din. Doon din sa outlet ng saksakan ko ng rice cooker. Tapos dito sa sala guys, yung isang outlet ko na saksakan, lumalabas ang tubig doon. Kaya sabi ko, pinatay ko na nga guys yung outlet ko sa baba. Pinatay ko, tapos pinaayos ko yung circuit breaker. So na okay na yung mga tagas doon sa wall. Ang problema ko na lang guys, yung sa sahig. Ewan ko, hindi ko nga alam kung paano ko ba ayusin yung sa sahig. Sa sobrang pagod ko siguro guys, hindi ko napansin yung ulan. Naririnig ko na lang yung kulog at kidlat. And then, pagising ko sa hapon guys, kasi yung anak ko, ginising din ako. Sabi niya, mama, halika nga. May ipakita ako sa'yo. Nagising ako guys. Pagising ko naman, yung sala namin guys, ganyan na. Dami ng tubig. Iwan ko ba, ganun talaga ang problema ko guys. Yung yung pag mag-ulan. Actually, naayos ko na yan dati guys. Diyan sa gilid. Pag tubig talaga, naghahanap talaga siya ng ibang paraan na lulusot kung saan-saan siya. Pag nakakbak yung gilid guys, lilipat na naman siya sa gilid, lilipat na naman sa gilid. Itong bahay kasi namin guys, townhouse, so tabi-tabi ba? Yun pala ang disadvantage pag tabi-tabi yung bahay nyo. Hindi lang din naman ako guys, pati yung katabi ko at saka ditong kabilang katabi, ganun din ang problema nila guys sa gilid. Kaya ito namang sahig ko, lang to siya guys, vinyl tiles. Hindi ko talaga pinatiles kasi yan ang problema ko eh. May tubig. Actually nga may yung sa ilalim nga ng ilalim ng dining table guys. Nilagyan ko yan siya ng tubo papuntang CR. Kasi parang meron siyang guys, parang meron siyang tawag nito sa Bisaya sa amin, tabay. Anong tawag noon? Yun, meron siyang parang lumalabas na tubig guys ba? Yun ang problema ko. Kaya dyan na naman siya dumadaan yung tubig sa ilalim ng dining table namin. Mas okay na rin yan siya kahit papaano. Kasi last year, pati flashing sa taas, tumutulo guys. Yung kwarto ng anak kong lalaki, nasira na nga yung sahig kasi yung flashing, sa katagalan ba guys, andun na siya, dumaan yung tubig, wala nang umakit kasi mataas nga hanggang second floor. Tapos tabi-tabi pa yung bahay. Pinaakyat ko last year kasi nakita ko yung tumutulo. Ang nagproblema ko last year kasi yung
tubig guys sa ano siya, sa circuit breaker siya dumaan. So pag dumaan siya sa circuit breaker, delikado. Pati yung sa kitchen ko guys, dumaan din ang tulo dito sa kabila din. Doon din sa outlet ng saksakan ko ng rice cooker. Tapos dito sa sala guys, yung isang outlet ko na saksakan, lumalabas ang tubig doon. Kaya sabi ko, pinatay ko na nga guys yung outlet ko sa baba. Pinatay ko, tapos pinaayos ko yung circuit breaker. So na okay na yung mga tagas doon sa wall. Ang problema ko na lang guys yung sa sahig. Ewan ko, hindi ko nga alam kung paano ko ba ayusin yung sa sahig. Sa sobrang pagod ko siguro guys, hindi ko napansin yung ulan. Naririnig ko na lang yung kulog at kidlat. And then pagising ko sa hapon guys, kasi yung anak ko ginising din ako. Sabi niya, mama halika nga, maipakita ako sa'yo. Nagising ako guys. Pagising ko naman, yung sala namin guys, ganyan na, dami ng tubig. Iwan ko ba, ganun talaga ang problema ko guys. Yung yung pag mag-ulan, actually naayos ko na yan dati guys. Diyan sa gilid, pag tubig talaga, naghahanap talaga siya ng ibang paraan na lulusot kung saan saan siya. Pag nawakbak yung gilid guys, lilipat na naman siya sa gilid, lilipat na naman sa gilid. Itong bahay kasi namin guys, townhouse, so tabi-tabi ba, yun pala ang disadvantage pag tabi-tabi yung bahay nyo. Hindi lang din naman ako guys, pati yung katabi ko at saka ditong kabilang katabi, ganun din ang problema nila guys sa gilid. Kaya ito namang sahig ko, ano lang to siya guys, vinyl tiles. Hindi ko talaga pinatiles kasi yan ang problema ko eh. May tubig. Actually nga may yung sa ilalim nga ng ilalim ng dining table guys. Nilagyan ko yan siya ng tubo papuntang CR. Kasi parang meron siyang guys, parang meron siyang anong tawag nito sa Bisaya sa amin, tabay. Anong tawag noon? Yun, meron siyang parang lumalabas na tubig guys ba? Yun ang problema ko. Kaya dyan na naman siya dumadaan yung tubig sa ilalim ng dining table namin. Mas okay na rin yan siya kahit papaano. Kasi last year, pati flashing sa taas, tumutulo guys. Yung kwarto ng anak kong lalaki, nasira na nga yung sahig kasi yung flashing, sa katagalan ba guys, andun na siya, dumaan yung tubig, wala nang umakit kasi mataas nga hanggang second floor. Tapos tabi-tabi pa yung bahay. Pinaakyat ko last year kasi nakita ko yung tumutulo. Ang nagproblema ko last year kasi yung tubig guys sa sa circuit breaker siya dumaan. So pag dumaan siya circuit breaker, delikado. Pati yung sa kitchen ko guys, dumaan din ang tulo dito sa kabila din. Doon din sa outlet ng saksakan ko ng rice cooker. Tapos dito sa sala guys, yung isang outlet ko na saksakan, lumalabas ang tubig doon. Kaya sabi ko, pinatay ko na nga guys yung outlet ko sa baba. Pinatay ko, tapos pinaayos ko yung circuit breaker. So na okay na yung mga tagas doon sa wall. Ang problema ko na lang guys yung sa sahig. Ewan ko, hindi ko nga alam kung paano ko ba ayusin yung sa sahig.